Po ay si Lieutenant Colonel Dax Jacinto Zibarinos, Philippine Army. Ako po ay dating miyembro ng Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army. Ikwento ko lang po sa inyo kung paano po ako nag-umpisa. Nung bata po ako, siguro kung nanonood kayo ng Chuck Norris, yung mga Chuck Norris nung araw ay yung mga typical na binobomba siya. Tawag natin minomortar sa bukid. Pag napapanood ko yun, sumasama po ako sa lolo ko. Tapos pabuk sa kabukiran. Tapos ang iniisip ko, tumatalon-talon din ako sa putikan. Sabi ng lolo ko, nasisiraan na yata ako ng ulo. Kasi nakikita niya yung apo niya, bakit tumatalon-talon sa mga pilapil? Bakit parang nag-enjoy na nag-dive-dive sa putik? Hindi niya alam, nung bata po ako, mga grade 3, ini-imagine ko na minumortar ako ng kalaban na parang si Chuck Norris. Kaya po ako nagda-dive-dive sa putik. Pagbating naman namin ng bahay, sasabihin ng nagbabantay sa akin, papaluin ako ng tatay ko kasi puro ako putik. Ang gagawin ko naman po, isi-switch ko yung shower ng banyo, tapos papatayin ko yung ilaw, i-imaginein ko, naglalakad ako sa ulan. Yung mga bagay na yun, na nakita ko na parang gustong-gusto ko talaga magsundalo. Ang tatay ko po ay opisyal din, military din, at na-assign din po sa Special Forces, pero hindi naman niya ako hinihikayat na magsundalo. Kaso po parang mas natutuwa talaga ako na nakakita ng uniforme, nakakita ng mga tao na nasa kampo. Ibang-ibang yung pakiramdam ko, parang at home ako nun. Kaya po nagmamakaawa ako sa tatay ko kapag ma-assign, madidestino siya kung saan. Nagmamakaawa po ako na isama ako kung saan man siya mapunta. Kaya po napunta po ako napunta pa po ako ng Kalinga Apayao nung araw. Ang batalyon ng tatay ko ay nasa Ballesteros. Sumasakay po ako sa likod ng Kennedy. Meron pa pong instance na yung Kennedy na sinasakyan ko, na-ambush pa. Pero Okay yan, Dax. Bata-bata. Ballesteros, Opo, sir. nakagayan yun. Yes, sir. Papasok po kami ng Luna na kung saan yung company commander nun, natakot kasi nung na-ambush kami, hinawakan talaga niya ako kasi baka may mangyari sa akin. Ako, ano pa lang ako nun, 4th year high school. Pero, okay naman po. Pero sa akin, parang feeling ko, parang nanonood lang ako ng Chuck Norris. Hindi ako natakot, hindi ako kinabahan. Parang okay lang, normal lang sa akin yung nangyari na yun. Kaya talagang nag-exam po ako sa PMA dahil gustong-gusto ko po talagang makapag-militar. Ang problema po, pag-exam ko, ang height ko po ay 4'11". So hindi 5 tapos nang graduate ng high school. Kaya po nung nag-exam ako, eksakto po mga 5'2" na lang ako noon. Kaya under height, hindi ako pinayagan. After ko po mag 2 years sa koleyo, eksakto po 5'4", nakapag-exam na po ako sa PMA at nakapasa po ako. So sige, SF, son ka pala. So, nung pag-PMA mo, alam mo nang susunod ako sa tatay ko. Opo, sir. Pero nung araw kasi, sir, ang gusto ng lahat ng kadete, mag-ranger. Hindi nila kilala ang SF sa PMA nung araw. Kailangan, ranger ka para makilala ka. So, lahat kami, ang utak namin, ranger. Kaya po, excited kami mag-stroke nung araw. Kaso kinasamaang palad, after spending 3 years sa academy, ako po ay na-discharge. Sa totoo nga lang, hindi ako na-discharge, na-turn back po ako. Kaso dahil sa nung araw ay telegrama pa lang, wala pang cellphone, hindi ko po alam na pinababalik pala ako ng PMA para mag-report. In short po, nakatapos po ako ng koleyo. Pagkatapos ko po, tsaka ko lang nalaman na turn back pala ako nung pagbalik ko ng PMA. So sabi ng nanay ko po, siguro anak, hindi para sa'yo ang pagsusundalo. Siguro magnegosyo ka na lang. Kaya after po ng 2 taon, sinamahan ko ang aking magulang sa kanilang negosyo. Na-feel ko na hindi ako masyadong masaya sa trabaho na, sa ginagawa ko. Kaya ang ginawa ko po, kahit na hindi alam ng mga magulang ko, tumakas ako at nag-undergo ulit ng training sa
OPC, sa POTC. So, nag-probationary training ako para makapag-opisyal. After ko ma-commission ng reserve officer as second lieutenant, dire-diretso naman po na call to active duty ako agad. And nasama po ako sa isang OPC class. Pero after na pag-graduate namin ng OPC, hindi pa rin po ako mapalad na nasama sa Special Forces. Dahil nung panahon na yun, dinideploy nila ang mga opisyal sa kanya-kanyang divisions para magkaroon sila ng bird's eye, ng personal view kung ano pong ginagawa ng mga infantry units natin. Sa kabutihang palad naman po, napunta ako sa isang intelligence unit wherein ang trabaho ko ay mag-collect ng intelligence info regarding sa mga kalaban. Magaganda naman po yung mga accomplishment ko doon. Siguro ang major ko as a second lieutenant, nakapag-contribute po ako ng isang front committee secretary at saka isang commander ng isang pandigma ng kalaban sa area sa South Luzon. Nung nag-advance po kami, nag-infantry basic course kami, napalapit po kami sa Fort Magsaysay. Doon po yung kampo ng Special Forces. Kaya po parang every vacant time namin, napapasyal kami sa area na yon, nakikita namin yung mga nag-undergo ng airborne, nag-undergo ng SF. So feeling namin parang ito siguro yung mga tunay na sundalo. Kasi tumatalon sila sa tower, tumatalon sila sa eroplano, tumatalon sila sa tubig, tapos tumatakbo sila ng napakabigat ang kanilang dala. So, nung nakita ko naman nung kadete ako, may ganun din. Yung mga ranger nga, tumatakbo din sila ng mabibigat ang dala. So, first time ko nakita talaga yung actual training sa Fort Magsaysay. Kaya po, nag-volunteer ako. Hindi na po ako bumalik ng infantry unit. Dire-diretso po, nag-volunteer ako sa SOCOM. And then eventually, ang una nilang pagsubok sa akin, sinama po ako sa airborne course. Yun po yung pinakauna kong specialized na training sa Army, ang airborne course. Hindi po pala madali yun. Akala mo lang madaling tumalon sa eroplano. Sa una talaga, nakakatakot. Kasi sa una, patatalunin ka sa tumatakbong truck na tumatakbo ng 20 kilometers per hour. Imagine mo yung tatalon ka sa isang truck na lalanding ka na kailangan naka-proper yung forms mo pagka landing mo sa simento. Hindi sa lupa. Sa kalsada ka nila patatalunin. So minsan, malas-malas ka pa kapag matsambahan mo yung mga maliliit na bato. Masakit din sa puwet, masakit sa katawan pag yun ang tumama sa katawan mo. Pagkatapos kong mag-graduate ng airborne course, nag-qualify ako sa 5 airborne jumps plus yung cherry jump, yung parang graduation jump na tinatawag. Nag-volunteer naman ulit ako to undergo the next course, which is yung Special Forces Operations course. Dito sa course na to, kala ko dati, gira-gira lang. Kala ko, tuturuan ka lang na kung paano maneuver left, maneuver right ng maayos, na Special Forces ang dating. Yung mga napapanood natin sa TV na ito yung Special Forces, atake lang ng atake. Pero hindi pala ganun. Ang Special Forces pala ay may kakaibang mga talento. Ang isa doon, ang pinakamaganda ron ay yung kanilang organizing capability. Yung kanilang skill, kasi ano yun innate sa Special Forces yun. Nakita namin na kung paano ka, hindi lahat ng away ay nakukuha sa barilan o papatayan. Minsan, kailangan mong alamin sa isang community kung ano ang problema nila, bakit sila nagkakaganon, at kung paano ka makakatulong sa kanila. In that way, pag tinutulungan mo pala sila, nalalayo sila sa mga masasamang gawain. Hindi lang sa pagre-rebelde, kundi rin sa masasamang trabaho like pagpupasok sa mga sindikato, pagpupasok sa mga illegal, kasi natuturuan mo sila. Meron palang ganun. Ang Special Forces pala, ang middleman ng local government unit sa bundok, sa mga areas na malalayo. Siya yung middleman ng local government units at ng mga nakatira sa kabundukan. Kasi karamihan ng mga nasa LGU, minsan, hindi nila alam kung ano nangyayari sa mga sityo sa kabundukan. Dahil una, walang daanan na pupunta ng maayos, trail lang ang lalakarin mo.
ilang araw, 2 araw ka maglalakad bago ka makarating sa sitio nila. So yung mga tao doon, hindi talaga alam kung anong nangyayari sa kabayanan, at yung man sa kabayanan naman, hindi rin na alam kung anong nangyayari sa mga tao sa kabundukan. Yun ang role ng nakita namin na ginagawa, yun ang pinapractice namin sa Special Forces Operations Course. Kung paano namin mapalapit at maayos ang buhay ng mga tao sa kabundukan. In short, nung nakatapos po ako ang maganda nga pong kwento dyan, ang test mission namin, na napunta kami sa isang lugar sa Samar, wherein, sabi nila, nakakatakot kami kasi, sabi nila nung araw, pagdapo mo ng Samar, nakamarka na yung kaliwang paa mo sa hukay. Andun na, may pangalan na yun. Kasi yung sinundan nga naming test mission, namatayan din sila sa Samar. So kami, dahil nga puro kami bata, puro kami baguhan, siyempre normal, matatakot din kami. Ang pinaka-challenge pa nga doon, yung weather. Ang weather sa Samar, 2 lang. Wet and very, very wet. So laging basa ang combat boots mo, laging basa ang paa mo, basa ang damit mo. Kahit saan ka dumaan, ilog. Ang inuman mo, minsan maswerte na kung merong tubig sa ilalim ng bundok. Yung enkwentro namin sa Samar, parang nakakatawa pa nga kasi kahahanap namin ng kalaban. Wala masyadong, parang iniisip namin ng kalaban dapat nasa gitna ng bundok, malayo sa mga kabahayan. Pero nung kalalapit na kalalakad namin ng ilang araw, wala kaming tubig. Namumutol na kami ng buho para magkatubig lang. Meron kami pang saing. Kasi walang-wala na talaga kaming maisaing na bigas. Ang kinakain lang namin, Skyflakes. Ang problema sa Skyflakes, manunuyo ang ang labi mo. At wala kang tubig. Paano mo lunukin yung Skyflakes? Hindi mo siya kayang lunukin. Kaya dahan-dahan, ilulok mo yung laway mo, putol kami ng buho, laging buko. Problema naman sa buko, pag yung buko yung sinalo mo sa bigas mo, maasim naman siya. Hindi mo rin siya makain. Wala na, nag-hallucinate na halos lahat kami nun. Eventually, pag paghinto namin at matutulog na kami, magpapahinga na kami, na walang kain, nakarinig ako ng aso. Tapos, sabi ng mga kasama ko, aso. Sabi ng mga kasama ko, sir, gutom mo lang yan. Kaya nung nakarinig naman ako ng kalaw, ginaya ko yung kalaw. Sabi ng kalaw, ka, ka, ka. Sabi ko rin, ka, ka, ka. Mag-iingay ako. Pero sabi ko, may aso talaga may tumatahol Pero dahil sabi nila, gutom ko lang yan, itinulog ko. Kinumagahan, ang hawak na dahil sa gutom at walang tubig, hinang-hina na yung buong team ko. 3 days na kaming walang kain. Ang hawak na ng mga kasamahan ko sa baril ay hila na. Hindi na nila binubuhat ng ganito. Hinahawakan na lang ng ganyan at pinapahila na lang. Eventually, mga 30 minutes pa lang kami naglalakad. Nakarinig kami ng malakas na lagaslas ng tubig. Tapos excited yung mga teammates ko. Sabi nila tubig sa wakas. Ang problema, naisip ko, 4 na araw na kaming naglalakad, walang tubig. Ngayon may tubig. Sabi ko, silipin nyo muna. Baka may kalaban. Pag akyat ng isang tropa ko sa kanan at yung isang tropa ko naman sa kaliwa, nagradyo na agad siya na, sir, may kusina rito. Ang sagot din ng kaliwa, sir, may kusina rin dito. Paano namin gagawin yun? Ang Special Forces team ay 12-man team lang. Ang problema, ang nakita nila ay 3 kusina. Meaning kung 3 kusina yon, nasa hindi bababa ng 80 katao na kalaban ang nandoon. Paano lalabanan yun ng 12 tao lamang? So ang ginawa ng team namin, prepare namin yung 2 naming 60 caliber machine gun sa taas. Tapos humihingi na kami ng reinforcement sa
headquarters namin. Kasi sa tingin namin, hindi namin ito kakayanin. Ang isa pang problema namin, tinat namin sa isang mapa, yung mga teams na nakatabi sa amin, malalayo din. Hindi namin alam kung paano namin papasukin ang pupuntahan yung kampo na yon. Hindi mo rin sila pwedeng pasukuin dahil sa sobrang dami nila, sigurado ikaw papasukuin nila. Ang ginawa namin, nag-antay talaga kami ng team na lalapit sa amin. Tapos, eventually, nag-decide na ang command na magpalapit na lang talaga ng dalawang team. Ang problema, dahil sa kamamadali nila, nadaanan nila yung mga taga-tiktik na kalaban, yung mga advance party na kalaban sa barangay. Yun palang kampo na yun ay wala pang 1 kilometro mula doon sa barangay. So lahat ng papasok na sundalo doon, itinitext na doon sa kampo na yun. Kaya nagulat na lang kami na yung kampo na yun ay may pag-withdraw na. Ang kagandahan naman nun, pag-withdraw nila, dito sila sa amin humarap. So wala silang magagawa kung dadaanan kami. At nung nagkadaanan na, unang nagkakitaan yung kanilang lead scout at yung kaming nakabantay dun sa post, kung saan namin pinwesto yung advance guard namin, nagkaputukan na. Inabot ng 3 oras yung putukan. Ang 80 na kalaban, nag-withdraw, papunta rin sa kabilang team namin, wherein sila na rin engaged ng naiwan pa ng kalaban sa nakasalubong nila. Yung mga initial na saya ng tenyente, anong feeling nun, Dax? So, masaya siya kasi ang feeling mo nun parang lalo na pag estudyante ka, gagraduate ka na. Ibig sabihin, pag na-enkwentro ka na, gagraduate ka na. Hindi lang talaga namin naisip na ang mababangga namin ay nasa 80-han. Kaya lang, sa kasamaang palad, meron kaming isang kasama na wounded that time na kailangang i-evac. So, hindi na namin kaya mag-pursuit. Yung ibang teams na namin yung nag-pursuit. Pero, ang maganda lang naman sa amin doon, naiwan ng mga kalaban kanilang mga kagamitan, and then nalaman namin na ang nabangga pala namin ay isang training ng regional committee na medyo malaki. Maswerte lang po kami na yun lang po yung inabot ng team namin. Pagkatapos po nun, pagka-graduate, so tiningnan na nila kung sino yung mga pwedeng ma-deploy sa isang area na critical na naman. Hindi ko alam kung masasabi kung kabutihang palad ba o kasamaang palad, kami na naman napili. Ako po ay inassign sa Compostela Valley at naging designation ko po noon ay team leader ng Quick Reaction Force ng isang SF battalion. Pero Dax, yung panahon na yon, paano mo na yung SF is the unit for me, is the way of life for me. Kasi bawat unit magkakaibang way of life, di ba? So after before ka ma-deploy sa Combal, ano yung happiness mo na ito kasi naging career special forces officer ka after that So ano yung motivation mo? Yun nga sir, sabi ko ako galing una Intel. Sabi ko mas marami pa siguro accomplishment ko kung nag-SF muna ako bago ako nag-Intel. Kasi nga ang kulang nun sir, yung factor ng inaalam mo kung anong status ng mga civilian sa lugar. Hindi lang yung papasok at hahanapin mo yung kalaban. Tinitingnan mo muna kung anong epekto ng mga nangyayari sa lugar nila at kung paano sila namumuhay. Kasi doon pa lang, matitrace mo na kung ano yung mga problema nila. And then, pagka na-trace mo, syempre, susolusyonan mo yung mga problema na yun. Pag nasolusyonan mo, nag-gain mo yung trust ng mga tao sa lugar na yun. Pag nag-gain mo yung trust ng mga tao sa lugar na yun, eventually, sila rin yung magsasabi na ayaw na nila sa mga kalaban, ayaw na nila sa terorista, gusto nila magandang buhay.
And eventually, yun yung winning moment para sa mga nag-special forces. Yung typical na inaayawan na ng mga tao yung mga kalaban mo. And eventually, sila na rin mismo yung nagsasabi na andun yung kalaban namin. Ayaw namin sila, palayasin nyo. Ganun po yung nakita ko sa kakaiba sa Special Forces. Hindi yung kami lang yung papasok lang sir na para makipagbarilan lang o makipag-away lang. Hindi po ganun. Nagkakaroon po ng relationship yung komunidad at saka yung mga pumapasok na Special Forces sa lugar. So itong first experience mo sa Combal, Dax, pwede mo bang i-highlight yung experience mo doon and pwede mo bang i-relate siya na to answer the question na what's the special about the Special Forces? Itong Combal experience mo. Yes. Imagine sir, ang ranko ko noon ay First Lieutenant. Batang-bata, First Lieutenant. Alam niyo naman ang edad ng First Lieutenant. Usually nag-vary yan siya ng 28 to 30 years old, depende sa source of commission mo. Ngayon, nung second lieutenant, nung first lieutenant ako, imagine ko, kaya ko makipag-usap sa matapang ako na aalamin ko yung problema ng isang sitio at pupunta ako sa baba, uunahin ko si Mayor, sabihin ko kay Mayor, Mayor, yung kawawa naman yung mga sitio mo doon, walang daanan, anong gagawin natin doon? And then, kung ano sasabihin ni Mayor, yung mga solutions niya, babalikan mo naman si sitio na sasabihin mo, ito, may solution si Mayor dito. And eventually, ikaw rin yung magpa-follow up doon kasi hindi mo na solusyonan yung problema ni sitio, hindi rin sila maniniwala sa iyo. Kasi sabi ko, imagine sa ganung edad, kaya mo na makipag-usap sa mga tao na key, kumbaga susi sa mga bayan-bayan, susi sa mga barangay para pag-ayusin kung ano man ang problema nila. So anong klaseng problema ang una niyong dinatnan sa Combal circa 2008? Una sir, ang problema talaga nila doon, sasabihin sa'yo ng mga mag-uumang na magsasaka, paano namin ibababa ang maprodukto namin dito, nabubulok na lang, wala kaming daan. Sa anong solusyon ang gagawin namin para kung hindi namin mabenta itong produkto, wala kaming pangkain. So kanino kami magagalit? So yun ang problema nila. Paano nila mabubuhay sa kabundukan kung wala naman silang stores, kung paano nila aayusin ang kanilang mga buhay. Kaya yung iba sila nakakalimutan lang na pipilitan lang silang sumampa kung saan o na madaling mahikayat kasi una, hindi makapag-aral yung mga bata dahil walang eskwelahan. So, sino magtatayo ng eskwelahan? Pangalawa, yun nga yung pagkain. Ayaw sila kakain ng maayos kung hindi nila mabaya ng produkto nila. So, ini-explain mo din sa local government na ito yung problema ng mga bayan, mga sitio ninyo. Ang gagawin naman ng mga LGU, tutulungan ka din nila dahil sila walang access sa bundok. Tutulungan ka din nila, magpapadala sila ng support, sasamahan ka nila. Kung ano yung mga proyekto mo, samahan ka din nila para i-accomplish yung proyekto mo na yun. Para makatulong din sila sa sitio nila. At least kanila naman yun eh. Eventually, mag-meet na sila, magkikita-kita na sila, eventually, magkakaroon na sila ng solusyon. Kami lang naman, ang kaya lang naman natin gawin is messenger lang tayo ng kabundukan sa kabayanan noong araw. So anong hindi mo makalimutan yung una mong experience diyan maliban doon sa yung pag-handle mo ng local problems and being very young na kasi ibang-iba yung experience nyo kasi immerse kayo sa community, di ba? So ano yung unforgettable na mga nagawa mo during that part of your life? Besides sa gera-gera, normal naman sa atin yung gera-gera. Ang mga hindi natin makalimutan dyan, yung pagmamahal ng mga tao. For example, sir, yung may isa kaming kailangan naming mag-move sa isang lugar kasi may enkwentro doon, kailangan namin mag-reinforce. So yung isang team namin na yon na nasa sitio na yon, aalis sa team na yon. Eventually, before sila umalis, nakapag-promise kasi sila sa isang bata doon na magbo-birthday na before na magpa-party dahil hindi pa nakakatikim talaga ng birthday party yung isang bata doon.
So, ang ginawa ng isang team na yon, bumili sila ng isang birthday cake na mumurahin lang naman sa palengke. At pinaakyat nila yon sa habal-habal. Nung nakarating na yon, dumating na nga yung news na magpo-pull out sila sa sitio na yon. Pero bago sila umalis doon, kinantahan muna nila ng happy birthday yung bata na yon. At yung bata, instead na makita mong tumawa, maging masaya siya, umiyak nang umiyak yung bata. Nung umiyak yung bata, umiyak yung magulang. Nung umiyak yung magulang, umiyak yung kapitbahay. Eventually, dumating yung kapitan at saka yung sitio leader. At umiyak din kasi first time daw sila makakita ng isang bata nag-celebrate ng birthday sa sitio nila. Eventually, nalungkot dahil umiyak, isa pang iniyakan nila dahil nalaman nila na yung special forces pala na team na yon ay aalis at pupunta sa gera ng araw ng gabi na yon. Kaya sa sobrang lungkot ng buong sitio, naramdaman yung lungkot nila na yon, maramdaman mo na kung paano nila pinalagan yung mga sundalo na nasa kanila for mga isang buwan na nasa kanilang mga kapaligiran. And eventually, nung nagpiesta sila sa sitio na yon, nagulat kami sa company headquarters namin, may dumating ulo ng kalabaw na wala namang nag-order. Yun pala, nagpiesta sa barangay na yon, hindi daw po pwede na walang parte ang special forces. Kaya sila nagbigay ng ulo ng kalabaw para meron din daw kaming share sa kasiyahan nila. Para sa amin, parang ang sarap ng pakiramdam na mahal, yung minahal mong tao, eh mahal ka din. Kasi para sa isang tenyente, bago ka umalis ng Combal, gaano kasaya noon ang feeling mo noon na tama yung naging decision ko? Kasi yung experiences mo, example sa akin, iba yung experiences ko, iba sa'yo, di ba? And iba yung mga happiness and joys ng isang tenyente katulad mo nung ako rin, magkaiba, di ba? Pero ngayon, nung sa'yo, bago ka umalis ng Combal, pumunta ng Caraga, gaano ka kasaya noon na tama yung landas na pinasuka mo, which is maging Special Forces Officer? Yun nga sir, yung experience na kakaiba. Yung kada patrolya mo, kada punta mo sa isang sitio, may sasalubong sa yung bata, may daladalang manok. At sasabihin niya sa'yo, sir, para sa'yo to. Actually, yung manok na yun, may dinaanan pang isang team. Ang problema, sabi ng isang team, bilihin ko na yan. Ang sasabihin ng bata, dili, kay Sir Dax Mana. Kay Sir Dax Mana, ibig sabihin na pass the word ka na pupunta si Sir Dax na nagpapatrolya dyan, ay dadaan sa sitio mo. So, papakita nila na mahal ka nila. Parang ang sarap ng pakiramdam na lahat ng pupuntahan mo, sir, VIP ka sa kanila. Hindi ka istorbo, hindi ka perwisyo, kundi pag dumating ka sa nila, privilege sa kanila yun na nandun ka sa barangay nila. Parang ikaw sa'yo naman, hindi mo nararamdaman yun kahit siguro sa bayan, pag nasa bayan tayo. Hindi naman tayo VIP sa bayan, sir. Para lang tayong normal na tao dyan sa bayan. Kasi wala naman nagpapahalaga sa atin. Pero sa kabundukan, dahil sa ginagawa ng Special Forces sa area nila, na-appreciate ng mga tao na kung genuine yung love at pagmalasakit na pinapakita ng mga kasundaluhan sa mga tao sa area na yun. Yan po ang first episode ng Colonel Dax Barinos War Stories.